Jimmy Butler mahihirapan na bang i-trade ng Golden State? Former Warriors gustong i-trade si Curry sa Boston. At ilang analysis sinasabing magiging championship contender ang Warriors kung papalit si Lillard kay Curry. May malaking problema ang Golden State Warriors kung plano nilang gamitin si Jimmy Butler bilang pangunahing trade asset para makakuha ng isa pang superstar. At ang problema? Maaaring hindi gaanong mataas ang trade value ni Butler ngayon. Noong early 2025, muntik nang makuha ng Warriors si Kevin Durant. Pero matapos tanggihan ni Durant ang Golden State, mabilis silang nag-pivot at kinuha si Jimmy Butler mula sa Miami Heat. At noong una, mukhang perfect fit ang move. Nagbigay si Butler ng toughness, playmaking at scoring sa tabi ni Stephen Curry at Draymond Green. Mas naging competitive ang Warriors. Pero nagbago ang lahat nang magtamo si Butler ng season-ending ACL injury. Ngayon may malaking tanong, paano gagamitin ng Warriors ang kontrata ni Butler para makakuha ng isa pang superstar? Ayon sa isang unnamed NBA executive na nakausap ni insider Sean Deveney, hindi magiging madali para sa Warriors na makahanap ng team na gustong kumuha sa kontrata ni Butler. At madaling maintindihan kung bakit. May malaking expiring contract si Butler. Sa papel, parang magandang trade chip yon. Kung gusto ng Warriors na habulin si Anthony Davis o ibang max contract superstar, maaari nilang isipin na may malaking kontrata tayo, may draft picks tayo, pwede nating i-package at makuha ang star. Pero may problema. Sino ang kukuha kay Jimmy Butler? At higit sa lahat, kailan siya makakalaro ulit? Matapos ang ACL injury, maaaring hindi pa siya handang maglaro sa simula ng season. May posibilidad na bumalik siya bandang Christmas, pero hindi pa rin garantisado kung magiging katulad pa rin siya ng dating Jimmy Butler. Hindi lang injury ang problema. 37 years old na si Butler at galing siya sa isang major knee injury. Para sa isang rebuilding team, napakahirap bigyang katwiran ang pagkuha ng isang aging superstar na maaaring hindi pa makalaro ng maayos sa malaking bahagi ng season. At mayroon pang isa pang problema. Ang kontrata niya. Kung kukunin siya ng isang team, kailangan nila maglaan ng malaking salary space para sa isang player na hindi pa siguradong magiging healthy at productive sa pagbabalik. Isa sa mga dahilan kung bakit mas mahirap gamitin ng Warriors ang kanilang draft picks ay ang pagbabago sa NBA draft at lottery system. Hindi na kasing dali para sa mga rebuilding teams na basta-basta mag-tank. Kaya para sa isang team na nasa rebuilding stage, ang pagkuha kay Butler kapalit ng draft picks ay maaaring hindi gaanong attractive. Kung ang goal nila ay mag-develop ng young players, bakit sila kukuha ng 37-year-old player na galing sa ACL injury? At kung maganda naman ang kanilang record, baka hindi rin sila magkaroon ng mataas na lottery pick. Kaya nagiging complicated ang buong equation. At may isang malaking problema pa. May posibilidad din kailanganin ni Butler ng panibagong kontrata pagkatapos ng kanyang current deal. Ibig sabihin, hindi lang ang kasalukuyang salary ang kailangang isipin ng acquiring team. Kailangan din nilang pag-isipan, gusto ba nilang mag-commit ulit kay Jimmy Butler? Kung hindi, maaaring isang malaking financial risk ang trade. Sa pinakamasamang senaryo para sa Golden State, maaaring wala silang choice kundi panatilihin si Butler. Hintayin nilang makabalik siya, hintayin nilang makita kung kaya pa niya maging productive, at saka lamang nila pag-isipan ng trade. At ngayon, isang dating Golden State Warrior ang nagbigay ng nakakagulat na suggestion. Dapat daw i-trade ng Warriors si Stephen Curry papunta sa Boston Celtics. At sino ang nagsabi nito? Walang iba kundi ang dating teammate ni Curry na si D'Angelo Russell. Sa kanyang podcast, sinabi ni Russell na gusto niyang makita si Steph Curry na maglaro sa Boston dahil naniniwala siyang kailangan na ng Warriors superstar ng mas malaking tulong sa paligid niya. Ayon kay Russell, gusto niyang makita si Curry sa Boston dahil kailangan na raw nito ng mas malakas na supporting cast. At may punto siya. Sa Golden State, si Curry pa rin ang pangunahing offensive engine ng team. At kahit 38 years old na siya, elite production pa rin ang ipinapakita niya. Ang problema? Sino ang tunay na kumukuha ng pressure mula kay Steph? Pero may malaking problema. Salary cap. Malaki ang kontrata ni Curry, kaya hindi magiging simple ang pagkuha sa kanya ng Boston. Para mag-match ang salaries, maaaring kailanganin ng Celtics na isama si Paul George sa package. Pero may isang malaking problema. Hindi mukhang gusto ni Stephen Curry na umalis sa Golden State. Sa buong karir niya, naging simbolo na siya ng Warriors. Hindi lang siya isang superstar. Siya ang mukha ng franchise. Siya ang player na nagdala sa Golden State sa kanilang championship era. At mula sa business perspective, napakahirap isipin na basta na lamang siya itatrade ng Warriors. Kung may isang senaryo na maaaring magbago ng lahat, iyon ay kung mismong si Curry ang humiling na matrade. Kung sakaling sabihin ni Steph sa Warriors na gusto niyang magkaroon ng pagkakataong lumaban para sa isa pang championship sa ibang team, ibang usapan na iyon. Sa ganoong sitwasyon, inaasahan ng fans na igagalang ng Warriors ang kanyang kagustuhan. Ang tunay na issue ay hindi si Curry,
At ito ang pinakamahalagang takeaway. Hindi naman talaga ang tanong, dapat bang i-trade si Steph? Ang mas importanteng tanong ay, ano ang gagawin ng Warriors para hindi umabot sa puntong gusto nung umalis ni Steph? Dahil sa edad na 38, hindi na pwedeng basta maghintay ang Golden State. Kung talagang gusto nilang tapusin ni Curry ang kanyang career sa championship contention, kailangan nilang bigyan siya ng roster na kayang lumaban. Hindi sapat ang development. Hindi sapat ang pag-iipon ng cap space para sa 2027. Hindi sapat ang paghihintay sa perfect superstar. Kailangan ng gumalaw. At ngayon, muling napunta sa usapan ang legacy ni Stephen Curry matapos magkaroon na naman ng isang hypothetical comparison na para sa maraming fans ay disrespectful sa Warriors superstar. At sa pagkakataong ito, si dating NBA player at analyst Jeff Teague ang nagbigay ng kontrobersyal na take. Pero bago natin pag-usapan kung tama o mali ang sinabi niya, kailangan muna nating balikan ang sinabi ng dating Warrior na si Monta Ellis. Kamakailan, nagbigay si Monta Ellis ng isang napakalaking hypothetical. Sinabi niya na kung siya raw ang pumalit kay Stephen Curry sa mga championship teams ng Warriors, posible raw na manalo pa rin ang Golden State ng 4 na NBA championships. Hindi ito sinang-ayunan ni Jeff Teague, pero ang naging kapalit ng kanyang argument, mas kontrobersyal na hypothetical. Ayon kay Teague, kung papalitan daw si Curry ng Damian Lillard, posible raw na makuha pa rin ng Warriors ang parehong resulta. Ibig sabihin, 4 championships, posible raw kahit wala si Curry. At dito nagsisimula ang problema. Sa unang tingin may logic ang argument. Parehong elite shooters sina Curry at Lillard. Parehong kayang mag-create ng sariling shot. Parehong mahusay sa pick and roll. Parehong kayang mag-stretch ng defense hanggang logo. Kaya madaling isipin kung bakit si Lillard ang napiling hypothetical replacement. Pero may isang malaking bagay na nawawala sa argument. Hindi lang shooting ang dahilan kung bakit naging championship team ang Warriors. At hindi lang basta point guard si Stephen Curry. Ito ang pinakamahalagang bahagi. Si Curry ay isa sa pinaka-malleable na superstar sa NBA history. Hindi niya kailangang hawakan ang bola sa bawat possession para maging dangerous. Kaya niyang maging on-ball creator, off-ball movement weapon, gravity machine. At kapag pinilit ng defense na sundan siya kahit wala ang bola, nagbubukas siya ng opportunities para sa kanyang teammates. Dahil dito, naging mas mahusay ang maraming players na nakapaligid sa kanya. At hindi aksidente na maraming stars ang gustong makipaglaro sa kanya. Kung pag-uusapan ng 2014-2015 Warriors, mas mahirap ipaglaban ang hypothetical na ito. Noong season na iyon, nasa ibang tier si Curry kumpara kay Lillard. Si Curry ang naging offensive engine ng isang team na nagbago sa paraan ng paglalaro ng NBA. Kung papalitan mo siya ni Lillard sa unang championship run ng Warriors, mahirap isipin na magiging pareho ang resulta. Maaring competitive pa rin sila, pero 4 championships, ibang usapan yon. At yan ang mahahalagang balita ngayong araw. Like, subscribe at click ang notification bell. Peace out!